ng resource persons na inimbitahan to speak about yung nangyaring pagpatay sa kanyang asawa sa Davao, no, when the Davao Dumoy raid was implemented, where a warehouse of shabu was discovered, at isa doon sa mga napatay ay yung husband nitong ating resource person sa ngayon, who is allegedly a drug lord. So gusto nating bigyan ng pagkakataon nito nang sa ganon makita natin kung ano ba yung sirkumstansya sa likod ng pagkakakulong nila, no? At pagkakapatay sa kanyang husband. So yes, Congressman Paduano. Chairman, ano lang po, can I request that before we proceed with Ms. Jid Pilapil, can we discuss first the related doon sa, sa drug quotas that was discussed during the previous hearing? Doon po sa mga pulis na na-dismiss based on the quota. Kasi kaninang umaga pa po naghintay dito si Vice Commissioner Bernabe at saka yung sa CSC. Nandito ba yung taga Civil Service Commission? Civil Service? Any representative from Civil Service? Oh, saan sila? Silang importante. Anyway, Chairman, baka pwede na natin masigit ngayon, mamaya, no? Kasi si Vice Commissioner Bernabe is already informed at he participated during the last hearing. Ang mahalaga ngayon dito, Mr. Chairman, is yung presence ng CEC because I have with me all the case folder that was also submitted by the CEC to this committee, Mr. Chairman. So we cannot discuss this unless in the presence of the CEC. Kasi may tatanong na ako sa kanila. Sige, Thank you, Chairman. For the meantime, na wala pa yung representative ng CSC, can we proceed with the deliberation on, or maybe perhaps the questioning or interpellations to Ms. Jed Pilapil C. We are in receipt of an affidavit signed by Jed Pilapil C. Affidavit mo ba ito, Jed? Ito? Yes, Your Honor. Ikaw ba ang pumirma dito? Opo, Your Honor. May kasama kang abogado nung gumagawa ka ba nitong affidavit na ito? Opo. At ito ay buong puso mong ginawa, walang nag-impluensya, walang nagtumakot, walang nag-pressure sa'yo. Wala po, Your Honor. Okay, so nandito ka ngayon, voluntaryo kang humaharap. Opo, Your Honor. May abogado ka bang kasama? Wala po. Gusto mo bang bigyan ka namin ng abogado? Kung kinakailangan po, Your Honor, okay naman po. Sige, kung pagka ang pakiramdam mo, ikaw ay tinatanong, lalabag ang iyong karapatan, huminto ka lang at itaas mo iyong kamay, bibigyan ka namin ng abogado. Opo, thank you, Your Honor. Comsec, can you please sound off our lawyers in the House to be present here at any given time that the witness would need the assistance of a lawyer? Okay, salamat. So now, we'll proceed. Yes, sige, bago po magkatanungan ay we will administer the oath of Ms. Jed Pilapil C. And the rest, those that attended this committee hearing for the first time, maaari po ba tayong mag-oath? And Comsec, please administer the oath. Ating tumayo po and taas natin ang ating kamay. Kayo ba ay nanunumpa ng katotohanan, pawang katotohanan at buong katotohanan sa pagdinig ng kapulungan ito? At kaawaan nawa kayo ng Diyos. Maraming salamat. The oath has been administered. Okay, thank you, Comsec. Now, we will now proceed with the interpellations. I have here a list of the members who wish to interpellate Ms. Jed Pilapil C. I'd like to give the floor first to the chair of the Committee on Human Rights, Congressman Benny Abante. Thank you, Mr. Chair. Gusto ko po sanang tanungin si Ms. Jed Pilapil C. Ano po? Taga saan po kayo? Taga Surigao del Sur po. Oo, yung mga Pilapil taga Surigao. Opo. Okay. Kasi meron ako mga kamag-anak na Pilapil sa Bicol. Oo. Sinabi nyo, nung December 31, 2004, ay tinawagan po kayo ng asawa nyo, si Alan C. Opo, Your Honor, kasi nga, nag-usap kami na magkita. Anong napag-usapan nyo? Tinawagan niya po ako kasi supposedly nga magkita kami sa SM dahil ipapasyal namin yung anak namin. Nagkataon po na tulog siya nung mga 3 p.m.
Kaya sabi ko sa kanya, mamaya na lang kasi tulog na tulog yung bata. Kaya hinintay ko na magising yung anak namin. So siguro mga 5 p.m., Ilan po ang anak nyo? isa lang po. Okay. Tapos nung 5 p.m., kaya Lalaki siya, lalaki. babae po. Ilang taon na siya? Actually, nung iniwan ko siya, 3 years old pa lang. So 20 years na po ako, 23 na po siya. Okay. Nasaan po siya ngayon? Yung anak Nandito po sa Manila po. sa Manila. Okay. Nagpunta pa kayo sa SM? Opo, pumunta po ako mga 5, alas 5 na po ng hapon. Nagmadali ako kasi nga 5 p.m. na yon. Tapos, nung pagdating ko sa SM, nalaman ko na mga 6:30, mag-close na pala. Almost 6, dumating ako doon. So, nung pagpark ko ng sasakyan, tinawagan ko agad siya kasi nga, makikita kami doon. Ang nangyari, hindi na siya sumasagot. So, nagmadali ako ng tawag, nagpaulit-ulit ako ng nag-dial kasi kailangan ko nga siya na magmadali kami kasi wala kaming bigas at the time. Kailangan kong bumili ng bigas kasi yung katulong namin nakalimutan niya. So ngayon, hindi man talaga siya sumagot, pumunta ako sa Gloria Maris kasi wala kaming ulam, magbili na lang kami. So yun, sa shortcut, hindi talaga kami nagkita. Umuwi ako ng bahay. Pagdating ko doon, kasi nandun yung mother-in-law at saka father-in-law ko galing China. Naiwan sila sa bahay. Anong oras kayo umuwi ng bahay? Siguro kasi natapos ako sa SM mga 6:30, siguro by mga 7:30 nasa bahay na po ako, nakabalik na po ako. Pagdating ko po doon, hinanap ng mama niya, yung parents niya, bakit daw hindi ko kasama si Alan? Sabi ko po, hindi ko siya nakausap, wala. Pilipino po ba si Alan o Chinese? Ano po, Your Honor? Pilipino ba si Alan o Chinese? Chinese po, Chinese, hindi siya Pilipino. hindi po. Okay. So, anong pagkakilala niyo sa kanya? Matagal na kayo mag-asawa nung at that time, nung Hindi po, December 31, 2004. 2004, matagal na ba kayo mag-asawa? Hindi po, kasi 2000 lang po kami kinasal, July. So, parang almost mga 4 years and 4 months pa siguro mga ganyan. Okay po ba ang buhay niyo? Maganda ba yung pamilya niyo? O ano po ba kalagayan ng buhay niyo? Sa awa ng Diyos, okay naman po kasi nga, businessman naman po siya. Maayos naman, kaya lang, ito nga ang realidad dahil na sinuway ko yung mother ko, nung nag-asawa na ako, naging battered wife ako. Opo, Ano ibig sabihin ng battered wife? nananakit po siya Si kasi, Alan C. opo, Sinasaktan ka. Siguro nga ito yung pinaka-biggest mistake na ginawa ko sa buong buhay ko. Kasi sa pag-disobey ko sa parents ko, Pero kahit sinasaktan ka, mahal mo pa rin yung asawa mo. ganun po, Your Honor. Saka hindi ako pwede magsumbong kasi nga, kagustuhan ko, parang sa pride ko rin, ayaw ko na mapahiya ko sa family ko kasi sinunod ko man yung gusto ko. Hindi mo siya hiniwalayan. Hindi ka maniwalay sa kanya. Nag-attempt po ako nung, mga buntis pa po at that time, siguro, mga 7 months. Nag-attempt ako na gusto ko siya na, layuan. Pero hindi ko rin nakaya kasi yung family, parang inayos kami. Bumalik din ako. So, anong ginagawa sa iyo ng asawa mo? Ibig sabihin ng battered wife, binubugbog ka ba niya? O Opo, yung may instance talaga na muntik ako namatay. Yung na-hospital ako sa, Davao Doc. Yun ang, na pinaka-worst. Dahil nga, nagkaroon ako ng, hindi ko maintindihan kasi baliktad yun, Your Honor. Yung itong floor, nasa taas, yung sa taas, hindi ako makakain, tapos, hindi ako makatayo. So, parang natakot man siya. Pinadala niya ako sa hospital. Pinatingnan niya ako dun sa, yung neurologist ba yun, parang, yun. Tapos, yung ba'y ginagawa niya palagi o ilang beses nang ginawa sa iyo mula nung madalas, kinasal? actually, madalas po, Your Honor, ang nakakaalam po yung, one time talaga kasi yung mother-in-law ko, minsan nagbakasyon na yun sa amin, nakawitness siya nung sinasaktan ako. Yung mama niya talaga ang may alam. Napapagalitan naman siya, pero siguro wala din walang yung mama niya kasi mamagawa yung matanda. Ang nabanggit mo sa iyong sinumpang salaysay, ng 9:30 ng gabi, ikaw ay pinuntahan ni Mayor Duterte. Opo, Your Honor. Kilala mo ba siya? Kilala ko siya as mayor nung time, at the time po na nangyari po ito. Kilala ka ba niya?
Hindi ko po alam kung kilala niya ako kasi never po kami na... It's your first time na makita mo siya. Opo. Okay. So, ibig sabihin, magkaibigan yung Mayor Duterte at that time at si Alan C. Hindi ko po alam kung friends sila kasi hindi ko naman po nakita. Never ko po na nakita si Mayor Duterte at saka yung asawa ko. Mhm. Hindi ko yan sila na... Ang sabi niya sa'yo, na galit siya sa asawa mo. Opo, nung pumunta siya, yan na. Kasi hinanap niya. Tinanong ko siya kung bakit. Ang sabi niya, basta galit na galit ako sa asawa mo. Hindi niya sinabi ang dahilan kung bakit. Hindi niya sinabi kasi nga, kinulit ko nga siya, bakit po Mayor? Bakit? May kasalanan po ba nagawa ang asawa ko? Bakit galit na galit? Kasi talagang galit siya, parang nanggigigil siya sa galit. Tapos sabi niya, Ibig sabihin, kung pinuntahan ka ni Mayor Duterte at that time, kilala nung Mayor Duterte at that time, ang asawa mo. hindi Palagay ko, ko, hindi kanya pupuntahan kung hindi mahalaga si Alan C. kay Mayor Duterte. Tama? hindi ko po masabi, Your Honor, kasi hindi ko naman alam kung magkakilala sila. Ang alam ko, Mayor siya, pero never ko nga talaga na nakita yan sila na or wala akong instance na nakita na, Binanggit niya sa'yo na huwag kang lalabas ng bahay opo, at Your Honor. bibigyan ka ng security Opo, Your Honor. mula sa RMG, CIDG, pati Task Force Davao. Yun ang Opo. sabi. Nabigyan ka ba? Opo, Your Honor. Umalis si Mayor Duterte, ilang minuto after na dumating siya. Ano yung pag... Again, Your Honor. Umalis siya sa bahay mo, ilang minuto pagkatapos yan dumating. Dumating siya ng 9:30, umalis siya ng anong oras? Madali naman lang po yung pag-uusap namin kasi nagtanong lang siya. Nag-usap kami dahil nga, Friday kasi hindi ko yun makalimutan kasi Friday, magsasabat day na po ako pagka following day. Supposedly doon po yung Sabbath service namin sa Eden, yung resort doon sa Davao. Yung sinabi niya sa akin na huwag kang umalis kasi babalik ako sa'yo bukas. Huwag ka muna magpunta So, doon. nung umalis siya, Miss Jed, dumating yung mga security. Actually, nung pumunta po siya, Your Honor, marami sila eh. Marami siyang kasama. Marami sila. Kilala mo ba yung ibang kasama niya? Wala akong nakilala kahit isa doon, maliban wala. sa kanya. Wala siyang kasamang anak niya o sino man? Vice Mayor, Konsehal, wala po siyang kasama? Wala talagang nakilala doon at saka madilim din yun yung time na yun kasi mga 9:30 na yun, madilim yung hindi ko masyado na yung mga mukha ng mga kasama. Pero marami talaga Siya sila. ba yung nagbalik kinabukasan sa pangako niya? Hindi siya nagbalik. Hindi na siya bumalik. O after several hours, binanggit mo na ang isang kaibigan mo ay tumawag sa'yo Nagtawag o po. tumawag sa asawa mo. Anong ibig sabihin nun? Ito, hindi ko talaga ma-sure kung sa akin na cellphone o sa asawa ko. Kasi nga, yung cellphone ng asawa ko, pag hindi siya sumagot or naka-off, magda-divert po sa akin. Mhm. So, nung time na tumawag yung kaibigan niya, kalimutan ko na yung pangalan, matagal-tagal lang, 20 years na po. Kasi, nung tumawag siya sa akin, kasi, Nakausap mo siya. opo, nung pagsagot ko, so siyempre, kilala niya, babae ang sumagot, so ako yun. Nung pagsagot ko, sabi niya, Mrs., buksan mo television kasi, yung Dumoy ni Raid, nandun ang asawa mo, nandun si Alan, may namatay doon, may mga namatay. Eh, parang hindi ako makapaniwala. Sabi ko, kasi alam ko may nakarenta doon yung bahay ko. Sabi ko, hindi, may nakarenta doon. Sabi siya, hindi, buksan mo television. May bahay ka doon? Actually kasi, Your Honor, yung Dumoy na property is nakapangalan po sa akin. Nakapangalan sa'yo. Opo. Ang Dumoy property. Opo. Yung pinagganapan ng krimen. Opo. Yung nirentahan ni Alex Kim, nakapangalan yun sa akin. Meron nga kami yung contract of lease. Gaano kalayo yon sa Arlene apartment kung saan ka nakatira? Medyo malayo po, Your Honor, kasi Toril yun, yung apartment namin, nasa lang yun sa Agdao. So malayo-layo. Ibig sabihin, Turil yung Dumoy, yung Arlene nasa Agdao. Sa Agdao, Which malapit. is how many hours away? Mga 30 minutes o 1 hour? Hindi naman siguro maabot ng oras. Okay. Ang nabanggit mo, noong January 1, 2005, inimbitahan ka ng PDEA sa kanilang opisina. Nagpunta ka, di ba? Sa PDEA, opo. Okay, PDEA. Oo. Kilala mo ba yung PDEA ang nakipag-usap sa'yo? Hindi ko sila kilala nung una kasi wala akong kilala doon kahit isa sa kanila. Okay. Nakilala ko na lang sila nung may mga sila yung parang dito, mga sa pangalan. Kaya So, nakikita. sino po ang PDEA na nakilala mong kumausap sa'yo? Na Yung- in-interview ka? Una, yung si Monte de Ramos po. Sino po? Sino po? Monte de Ramos, namatay na po yun, Your Honor. Ang alam ko. Namatay na. Opo. Anong kinamatay niya? Base lang po sa sinabi sa akin kasi before po siya namatay, nagpunta pa yun ng jail. Parang heart attack yata. Hindi ko talaga sure, pero Heart yun lang. attack? Opo, Oo. yun lang Hindi- ang sinabi Hindi po sa siya namatay sa pakikipaglaban. Hindi ko talaga sure kung pero ang sabi na daw siya,
na heart attack. Sino pa ho ang nakausap mo niyo sa Yung PIDEA? si nakilala ko na yun, si Val Carillo. Val Carillo. Opo. Ang kanyang apelido ay Carillo. Opo, Your Honor. Siya po ba'y buhay pa? Wala na talagang balita, Your Honor. 20 years na nga pong dumaan. Hindi ko na alam, hindi ko na kakilala siguro kahit mga mukha nila. Hindi ko na Okay. matandaan. 20 years. Alright. Sino po itong si Alex Kim? Ano po, yan po yung nag-rent ng namin, yung bahay namin. Ano po ang kanyang relasyon kay Alan C? Actually, first time ko lang talaga na nakita si Alex Kim, pinakalala sa akin ng asawa ko. Sabi niya, mag-rent nga daw kasi mag-open daw sila ng business. Yung sa Dumoy. So yun. business partner po siya ni Alan. Hindi ko alam kung business partner sila, pero ang sabi niya sa akin, mag-open ng business si Alex Kim. Yun ang sabi niya. Ito ba si Alex Kim ay Chinese din o Pilipino? Hindi ko maintindihan Your Honor yung nationality niya, honestly, kasi nga, marunong siya mag-Korean, marunong siya mag-Japanese, marunong siya mag-Chinese, marunong siya mag-Tagalog. Eh, hindi ko alam kung Korean, Chinese ba siya o ano. Kasi nagtaka nga ako, kaya nalaman ko, kasi nagyabang siya. Salita siya ng Korean, sabi ko, ay, parang matalino siya. Sabi ko, bakit ang dami niyang alam ng mga languages? Marahil kaibigan din ito ng the then Mayor Duterte, si Alex Kim, correct? Hindi ko po alam, Mayor. Hindi ko po alam na si Mayor at saka siya magkaibigan. Kasi nakita ko lang po si Alex Kim nung pinakilala nga ni Alan, nung asawa ko, na magre-rent siya ng bahay. Ito namang si Hong Ming na may-ari ng DCLA Plaza. Ito po bang DCLA Plaza nasa Davao po. Davao Yun. City mismo? Opo, Your Honor. At ang may-ari ay si Hong Ming. Opo, yun po ang pagkakilala ko sa kanya, Hong Ming. Kasi yun ang tawag ng asawa ko, Hong Ming. So ito Hong yung ano yung full name niya? Honestly, Your Honor, hindi ko kilala kung ano talagang pangalan niya. Kasi nga, pag yung asawa ko, sabi, magpunta tayo kay Hong Ming kasi nga may display area kami doon sa mga mattresses, yung foam. Hindi kaya itong si Hong Ming ay si Michael Yang din sapagkat si Michael Yang nagsasabing siya ang may-ari ng DCLA Plaza? Honestly, ito Your Honor, pinakita sa akin yung picture kasi may sa akin na yung friend ko, sabi niya, alleged, yung asawa mo na ungkat na naman yung kaso niyo kasi si Michael Yang. Kilala mo si Michael Yang? Sabi ko, hindi ko kilala yan si Michael Yang. Sabi niya, yung may-ari ng DCLA. Sabi ko, ang pagkakilala ko sa may-ari ng DCLA, si Hong Ming, hindi ko kilala yung Michael Yang. Therefore, dahilan dun sa usapang yan, nakita mo ngayon na ang may-ari ng DCLA na Hong Ming ay si Michael Yang din. Nakita ko yung picture. Opo, siya po yun. Meron ba kayong dalang picture ngayon ni Hong Ming o ni Wala. Michael Yang? Wala po akong picture sa kanya. Pero may pinakita ka sa akin kanina. Yung Pwede ba sa... ipakita natin ang picture ni Michael Yang? Palagay ko, makikita mo kung sino siya. I-flash natin po ang picture ni Michael Yang. Matagal na bang kaibigan ni Alan C. si Hong Ming? Hindi ko po masabi, Your Honor, kung matagal na sila na magkakilala. Kasi nga, Pero nagpupunta kami, si Hong Ming sa bahay nyo. hindi siya nagpupunta. Kayo Kami nagpupunta sa ang kanya? pupunta doon kasi nga may display area kami doon sa kanya. Okay. Opo. So, ilang beses kayo nagpupunta ron sa isang linggo? Hindi naman palagi, not frequent, but siguro sa mga isang buwan, minsan once or twice ganyan. Pero hindi ko siya masyado nakakausap kasi pag pupunta kami doon, sila nga ang nag-uusap dahil ako, di ba meron siya mga tinda, yung mga damit. O di kilalang kilala mo yung Hong Ming. Nakita ko siya, Okay. Your Honor. So, andito na ba yung picture ni Michael Yang? Ipakita natin kung yun nga. And he asked me, yan. Ayan. Siya Opo, ba yun? Your Honor, siya po. Siya. Therefore, tinuturo po dito, Mr. Chair, na itong si Hong Ming ay si Michael Yang. Alam niyo po ba na si Michael Yang ay ginawang advisor ng Mayor, ito nang siya ay naging Pangulo? I'm sorry po, Your Honor, pero wala na po akong alam na ano pala siya. Yung economic advisor. Opo. Opo. Pero nabanggit niyo, economic Opo, advisor. ganito. Wala po akong alam, pero sa balita na lang nung nagkaroon na nga ng gulo na ano pala siya. Kasi hindi ko man nakalain na pwede pala yung Chinese maging ganyang economic advisor kasi alam ko pure Chinese siya. Sino po ang nagsabi sa inyo na drug lord ang asawa niyo? Yung mga pideya po. Pidea mismo. Opo. Ang nagsabing drug lord ang asawa ninyo. Opo. Pero hindi nila sinabi na itong si Michael Yang drug lord. Never po napag-usapan si Michael Yang nung time po na kinakausap ako ng mga pideya. Hindi ko po yan narinig sa kanila yung pangalan ng Michael Yang. Narinig ko na lang talaga yung pumutok yung issue na parang nagkagulo na dawit yung pangalan Pero ko. wala kang alam sa ibang mga activities ng asawa mo. Wala po akong alam, Your Honor, kasi nga yung As buhay. in talagang wala. Wala po. Maliban na lang po siguro sa mga bagay na katulad yan, magsabi siya, bibili ako ng property, pirmahan mo. Ganyan. Pipirma na lang ako.
nabanggit mo sa yung affidavit na kung ikaw ay ini-interrogate ng PIDEA, ay yung mga sagot mo ay kanilang tinitwist o pinapalitan. Opo. Ano pong ibig sabihin nun? Ganito po, Your Honor, yan ang honestly, I must admit talaga, yun ang dahilan na talagang nagano ko ng galit sa PIDEA. Kasi nga, nung in-invite ako, I never thought na yung statement ko pala na sasabihin ng mga sagot ko, doon din sila kukuha ng mga, yung gagawin nila ng para makasuhan kami. Kasi nagsasabi ako ng totoo, sinasagot ko sila ng maayos, nagulat na lang ako pagdating doon sa yung nag-hearing na kami. Katulad nun, inutusan ako ng asawa ko na magbili ng Venetian blinds. Kasi before yan, before na-occupy ni, yung ngayon Michael Yang, ni Hongme, si Alex Kim, yung bahay kasi kailangan pa siyang ayos. So, sabi ng asawa ko, magbili ka ng, kasi mainit doon yung sa window. Ito, nabanggit mo na pinafabricate Opo, yun po na ang totoo ang yun. mga salita mo. Opo. So, pakibigyan mo nga kami ng example ng pinabricate ng PIDEA ang mga salita. Ito po yung hindi ko makalimutan na statement na yung Venetian blinds na dala ko, pinadala ng asawa ko, pinahati doon sa Dumoy. Hindi pa po yun na-occupy ni Alex Kim. Nagtaka ko pagdating doon sa statement, sinabi nagdala ako ng karton-karton ng mga chemicals. Nadi-deliver ako doon. Kasabat daw ako sa yung drug operation ng asawa ko. So, Okay. yun ang pinakaano ko na nakatandaan ko sa ngayon, Your Miss Honor. Jed, kilala mo ang director ng PIDEA, si Wilkins Villanueva? Opo, nagharap po kami, Your Honor. Nandito siya ngayon. Pakitingnan mo nga at ituro mo sa amin kung kilala mo. Pakitayo, tumayo ka lang. Kapag nandito siya tingnan natin kung kilala mo siya. Tumayo ka lang, umikot ka, tumayo ka. Tingnan mo maigi. Kung kilala mo, ang siyang nag-interrogate sa'yo, nakipag-usap sa'yo, ang director po ng PIDEA at that time ay si Wilkins Villanueva. Pakituro nyo nga kung sino siya. Kilala nyo na po siya? Opo, Your Honor. Sino po siya? Medyo tumanda na po siya kasi parang ko muna. Pakituro nyo nga po kung sino kung nakita nyo. Medyo tumanda na nga siguro dahil Kasi pa, 20 nakita years niya- na yun Opo, kasi Oo. parang medyo naalangan niya kung siya nga ba talaga. Director Wilkins, pwede po bang tumayo kayo sandali? Pakitayo nga, Miss Jed, ayan. Yan si Wilkins Villanueva. Siya ba ang nag-interrogate sa'yo? Siya ba, hindi pa kita pinapaupo. Siya ba ang nag-fabricate ng mga salita mo? Hindi po, si Sino? Monte de Ramos po. Monte de Ramos. Opo. Pero yung Monte de Ramos, kasama ni Wilkins at that time. Sa palagay ko po, kasi nasa office po kami ng PIDEA, tao niya po kasi siya po yung So dun. sila ang nagsabi na ikaw ay nagdala ng mga karton-karton na mga chemical sa Dumoy. Opo, Your Honor. Mr. Wilkins, are you agreeing to what Miss Jed said? No, Your Honor. No, you're not. Alam mo, nung inausap ka rin namin noon panay ang mo Mahilig ka sa no? Dapat ang pangalan mo yung pangalan nung kalaban ni James Bond, si Dr. No. Mahilig ka sa no So nagkasabi ka ng totoo at nag-isinungaling si Miss Jed. Is that what you're saying? Mr. Chair, ang investigador ko noon Is ay that what you're saying? Mr. Chair, can you please Really, repeat please the question? answer me directly. Answer me directly. Mr. Chair, can you please repeat the question, Mr. Chair? Ano ba yung question? 1 minute suspension. Okay. Hearing is resumed. Naalala ko na. Talagang tumatanda na tayo, no? Ang tanong ko, is that what you're saying? So, please explain. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, si Monte de Ramos was my investigator. So, ang sabi ni Jed Pilapil, dinala siya sa PIDEA.
tinanong si Judge Pilapil kung kasama ako doon na nagtatanong. Hindi siya sigurado, Mr. Chair, pero she presumed na naandun ako dahil nasa opisina ako. While in fact, wala naman siyang knowledge na naandun ako actual doon sa nag-investigate si Monte de Ramos, Mr. Chair. Tama ba yun, Mr. Jed? Your Honor, pwede po i-correct ko lang po yung statement. Kasi ganito, di ba tinanong niyo po ako kung si Wilkins Villanueva po ba yung nagtanong sa akin. Sabi ko po sa inyo, hindi po siya si Monte de Ramos, yung tao niya, ang nagtanong sa akin. Pero never ko na nagsabi na yung ano ba yung sinabi niya kanina, parang mali eh. Kasi ang sinabi ko po, si Monte de Ramos, tinanong mo ako ulit na ano yung, Kasama niya. anong kasama ba niya. Oo. Sabi ko, probably kasi tao niya. Pero wala siya nung time na nag-investigate si Monte de Ramos. Wala siya. Wala siya. Paano mo siya nakilala? Kasi actually, isa siya sa mga nag-ano sa akin po, nag-interrogate. Aha. Sino po ang nagkaso sa inyo? Ang PIDEA? Hindi ko po alam, pero sila po ngayon nag-file ng case sa amin. Sila ang nag-file ng case sa inyo. Opo, kasi Ano po ang ebidensyang ipinakita sa inyo? actually, Your Sa Honor, korte? hindi ko po alam kung ano po. Kasi nga, Sapagkat na-convict ka, di ba? Convicted yun ang ka. actually, ayoko na nga sana itong balikan, Your Honor, 20 years ago. Medyo masakit na I was able to forgive sa PDEA. Kasi parang, kung ano man yung ginawa ng asawa ko, kasi nasira yung buhay ko at saka yung anak ko. I've learned to forgive kahit si Sir Wilkins. Ayoko na sanang balikan to. Sa totoo lang kasi, masakit yung ginawa nila. Ang worst doon kasi nung time na, ano ba yun, basta yung, hindi ko maintindihan kasi, yung inquest ba yan na, before yun, nag-waiver pala ako, pinawaive ako ng, hindi ko alam kung lawyer ko, hindi ko rin naintindihan kung bakit, basta ang sabi, mag-waive ako, dahil makasuhan daw sila ng illegal detention, dahil wala nga kaming kaso, sa totoo lang po, Your Honor. O dahil sa takot ko po, dahil sabi ng lawyer ko, hindi ko daw alam po kung ano yung katotohanan dito, baka daw madamay ako dito, sabi niya, magpirma ka na lang ng waiver for safekeeping, yun ang naintindihan ko. Pero Sabi ng hindi, lawyer mo. opo, Sino po ang lawyer niyo nang sabi niyan? at that time po, si Attorney Zulueta po, Ano po siya? Saan siya nag-law lawyer? parang dito, Private lawyer po siya? opo, Your Honor. Okay. Tapos So noon, bakit niya nasabi na pumirma na lang kayo ng waiver? siguro Your Honor, dahil din wala talaga akong alam sa mga ganito. Dahil first time, sa life ko, sa family ko, wala akong mga kaalam-alam ng mga ganyan. Siguro lang, takot din ako at the time kasi nga, sabi niya, wala daw akong alam sa mga katotohanan for safety. Actually, napilitan ako, pumirma ako ng waiver para hindi sila makasuhan ng PDEA ng illegal detention.